Bible in 2 Peter chapter 1. Atong basahon ang atong memory verse. Kay para kita tanan maka-memorize o basa pod. Ready na mo? 2 Peter chapter 1 verse number 3. Everybody go. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. So magpadayon ta sa atong Sunday school bahin sa Christian character development. Let us pray first. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat nga ikaw nagapadayon nga maayos sa among kinabuhi. We praise you, Father God, sa tanang butang nga ikaw nagatugod sa panalangin, ikaw naghatag protection, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa mga missions conference nga nahimong madaugon. Salamat sa mga Kristohano na nagsakripisyo, Ginoo. Salamat sa tanang serbisyo nga ilang gihimo. O salamat sa Ginoo nga kami makahimo pagpadayon sa among Sunday school karon. Ikaw magapadayon og bless sa imong pulong o gamitan ako isip instrumento sa pagdala niini, Ginoo. Lord God, ang kadaugan namong gi-praise sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So daghang salamat once again, daghang salamat na mo para sa atong pagsimba, sa atong buhi, ang tinuod ng Diyos. So, here, magpadayon ta sa ating Christian character development nga lesson. So, God's power is sufficient for believers as we strive to be all God wants us to be. Ang gahom sa Ginoo, sa pasyente na gyud siya, nga kitang mga magtutuo, kitang mga Kristohanon, nga maningkamot gyud ta unsay gusto sa Ginoo nga mahimo nato. Una, introduction, tanawon nato yung letter A is kanang gitawag nga writer, the writer and the readers. So ang writer ani, kisa gani writer? Si mag-exam ko unya, 1/4 mo unya ha. Dugay mo respond. Joke. Okay, kisa writer? Si Apostle Peter. Nadra Peter. Peter. And then, ang atong gitawag nga mga readers is which is yung parehas ni Apostle Peter nga nagbasa ani nga epistles niya ni, which is mga Kristohanon sad. So here, punta tayo sa greetings. Ang greetings ni Apostle Peter, hindi lang siya nag-greet na good morning and then that's it. Naiunod, no? Sabi sa kanya, kinahanglan daw mo tubo ta sa greetings pa lang ni Apostle Peter. Now, punta tayo sa point number 2, which is the power and promises. Una natong discuss karon kanang divine power or God's power. A believer is divinely equipped to live a godly life. Here, Christians, ang atong pagkinabuhi, kanang gitawag nga, dili tungod kay atong kinabuhi. Tungod kay kita luwas na, tungod kay kita nanay Kristo, atong ipakita sa ubang tao nga naadyo tay Kristo. Nga natay Ginoo. Kaya nga naman, we are divinely equipped. Kinsa kay nanay atong gidawat? Si Jesus Christ. That is the divine nga nadawat nato. And then, godliness is reverence for God, which all believers expected to pursue. Since nga kita mga Kristohanon, kita nakadawat ng Jesus Christ, kita gyoy mag-una nga mahimo jud tang Dios nun, magkinabuhi tang Dios nun. Kini ko umon sa uban, Brad, sis, usa man ang uyab nimo, unbeliever man. Nya okay ra man na kay Dios nun man na siya. Ang uban pwede mag-Dios nun. Pwedeng pakitang tao lang. Pero ang tinuod nga Dios nun, naa jud sa kasing-kasing. No? Salamat sa Ginoo, godliness is reverence to God. How can we say na godly ang isa ka tao, makaingon nga Diyos nun man ni siya, pero pala hubog? Diyos nun man ni siya, pero puno bisyo. Diyos nun man ni siya, sugarol. Diyos nun man ni siya, babaero. How can you say na Diyos nun na siya? Ang tinuod na Diyos nun, kanang na-reverence sa Ginoo. Karon gani bisag sa simbahan dili gani Dios no nang uban kay hantud karon nagsigimog cellphone. Nagpakita ra gyud mao mo respeto sa Ginoo. Nagsimba ganita, nagrespeto ta sa Ginoo, naata para pagsimba. Og dili sad mo katulog, uy mao poy pag-abot ninyo katulog na mo diha. Wala man ta sa hotel. Comfy lang na siya, komportable na siya, pero di mo matulog. Mata mo, sige yung mata na. Sikuho ninyo kanang
Okay? Sa sunod, magdala kong kanding. No? Kana magsigana-ana, ako'y patbang sa kanding. Di ba? Masungagan mo. Pero here, Diyos nun ta, pagkatapos dilita mo simba og tarong, dapat ang mo Diyos nun, hindi na kinahanglan, istoryahan pa, hindi na kinahanglan. Siya yun na mismo sa iyang kagaling kagayon naman. There's reverence for God's nga atong i-pursue sa atong kinabuhi. 1 Timothy chapter 4, verse number 7. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Kanang gitawag nga profane, that is ungodly. Pag sinabi mo ungodly, it's also irreverent or gitawag nga disrespect. Basta profane. Usahay no, daghan na kayo karon. Wa gyud respeto nga klase nga tawo. Sa unang panahon, mulabay ka sa isa kadalan, pag ang mga batanon, makakitag tiguang, mga nadayon, oy, may gabi diha tay, lalo na pag gabi may gabi diha tay. Mugrit pa ang mga batanon. Karon pag gabi na, pag magkita ang batanon o kanang gitawag nga idaran, ayun ang tigulang bad words man na siya. Mga idaran, pag mulabay, ang idaran ay mangingon, dong, may gabi diha dong, kaya nga naman, basi makulatahan. Kaya nga naman, wala na disrespeto ang ubang makaroon. Grabe ng disrespect, even mga bata, grabe, kusog, mutibad. Mga anak, I hope, walay mutibad rin, walay ka nang gitawag, grabe mo disrespect, sila mga ginikanan. Kaya nga naman, ginikanan na ni mo, di kagikan, kaya gani, ginikanan. Pero, sa una bata ka pa, grabe pag-atiman sa imong ginikanan. Imong ama, mabilar. Imong papa, paningkamot, para nadyo kay gatas, na idaya, pero uban pa. Pag dako na, kay naray uyab, mas nasunod pang uyab kaysa sa ginikanan. What you respeto. Patakaram ang mga ginikanan karon, wala, naghilak na, kay ang ilang giatiman for how many years? Na-influence lang sa walang kwenta. No? Walay respeto nga klase mapagkabatanon. Here, tanaw na to hindi ta maggamit, i-refuse na to mga profane. Kristohano na ta. O ganang gitawag ng old wives' fables. Is also mga silly myths, mga fanciful, mga unreliable superstitions and gossip stories. Mga kukunaw na nimo. Wala namang kwenta nga storya wala man sinabi na unsay rason pag gabi dili na gyud manilhig pag gabi. Ako hindi ko rin alam. Andun karon. Kay pa magsilhig mi sa gabi, kasab andun mi. Ngano manilhig makagabi na mo gawas ang grasya. Ngahugaw man to, di man to grasya. Pero na lang ko sa flood control kay ingon basura kwarta. Di ba? Nanilhig ka. Ayaw pa nilhig gabi na kay mo gawas ang grasya. Hindi ko rin makita ang connection. Pag di po ka manilhig, kasabaan po ka. Kaya hugawan kay ka. Asa mo ko pa ingon ani? So yung mga gitawag ng mga superstitious belief, wala man na sa pulong sa Ginoo. Mga iwasan na to, dili sa kamatuuran. Kay kung dili ta mo tubo, hantod karon basi, ingon ra ba to kung mama, bawal gid maligo pag Martes. Bawal maligo pag Biyernes, kay mabuyagan ka. Mga hantod karon ang uban, wa pay ligo. Idako na lang. Kaya nga naman, tuto sa istorya. Pero kung halimbawa, intended, basin meron siguro nga medical nga problems, nga di paliguon, okay raman na siya. Pero kung kaligo po, oy, mayingon sa Kristohanon, kagwapo, pagduol. Kaya mo rin kaligo. Nga nalabot man ta dito. Sige lang. So, dili ta mo-exercise ka ng mga profane and old fables upon godliness ang atong i-exercise. 1 Timothy chapter 6 verse 11, but thou, O man of God, flee these things. Ato nag-iskutan ng unya. And follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Christians, kung kita gitawag mo angkon jud nga kita Kristohanon, kita na ay Kristo sa atong kasing-kasing, atong i-follow ang righteousness. Dito sa kamatuoran. Kaya kung dili ta sa kamatuoran, nagyo ta sa hiwi. And then, unsaon pagkakita sa ubang tao, nga ikaw sakto ka, kung imong kinaya, sama ra nila. Di ba? Na estudyante.
Estudyante na po, akong usbo ng story. Estudyante siya. From first year college, hantod sa nag-graduate na lang siya, nakabalo iyang classmate nga siya Kristohanon. Kaya nga naman, pares lang silang kinaiya. Istorya siya binastos, istorya po siya. Istorya po cutting classes, apil po siya cutting classes. Pamutbot sa ginikanan, kay sobrang project, murag flood control, like kickback. Pares lang yapon. Pag-graduate, dito pa na kay mga classmate, ay Baptist, di ka? Pastor, di mo si patay. Wala may nalahi, mares raman. I hope, dili yung nana. Atong i-follow ang righteousness. Even po nang ingon ka, ang uban, basta mag-follow kang righteousness, yaga-yagaan ra ba ka? Grabe po, kasip-sip po di mo, oy. Dili man na pag-sinip-sip. Sa sakto lang. Di ba? Sa sakto lang. Godliness, faith, love. And kung tanaw natin, unsa na yung nga, flee these things. Unsa na flee these things? In verse number 10, ito lang, adjusted gamay, 1 Timothy chapter 6, verse 6:10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Flee from these things. Ang kwarta, walay problema. Di yun na dautan. Kisay na kinahanglan niyo yung kwarta, taas kamot. Huy, dato mo? Di mo mo taas kamot? Daghan mo kwarta? Kisay na kinahanglan kwarta, taas kamot. Yung mga nagpalawag taas kamot, namutbot mo. Kita tanan na kinahanglan kwarta. Walay problema. Na kaya kinahanglan yun. Tama, gani na ning kamot nagtrabaho. Na ning kamot nagnegosyo. Di ba? Pero ang problema, the love of money. Kabalo naman siguro sa Facebook karon tungod sa flood control na po. Tungod sa flood control, ginawang ang kwarta, gimong basura para ma-hidden agenda. Pero nga naman, tungod sa love of money. Dagang naguba. Kaya nga marami ng mga memes ang naitabuan na. Pero here, Christian, dapat wala tayong tawag nga love of money. Kay basing hantod karon ba, Kristohanon ka, pero ang giapas nimo kwartag yun. Mag-ano ako? Mag-staff ko diyan sa PBBC kay dakog allowance. Kung kwarta imong giapas, di ka madugay. Di ka madugay. Maapil ka sa flood, wala sa control. Maapil ka sa flood. Kaya nga naman, lahi ang kasing-kasing nimo. Kaya ang Ginoo ba, i-try biya yung kapirmente. I-try biya kapirmente. Kaya kung panalitan, kwarta na pirmente giapas na to, sorry po. And then, makaingon ta nga, grabe mga Bible student doon, Sputing, naka-Amerikana. Pero ibalik ta rin mo na, wadyo'y piso mo tagak. Pero naghihatag ilang kinabuhi para sa Ginoo. Kaya nga naman, i-try man na sila permente. Pero I hope naghatag mo tayo sa inyong offerings, ha? Dapat mahatag kita. Kaya nga naman, i-try man ta sa Ginoo. Here, dili na tagitawag nga Dili na ta mga love of money. Kinahanglan tag kwarta, pero wala kay gugma tungod sa kwarta ra gyud permente ana. Pag wato ka dito, oy Domingo ron, kusog halin ron. Murag kwarta gyud permente atong giapas. Di ba? Pero kita tanan nagkinahanglan kwarta, don't get me wrong, okay? Kita tanan nagkinahanglan kwarta because that is our needs. Pero wala na lang ka sa Sunday kay nangita jud ka kwarta, di na lang ka kasimba. Kung dili na makay kwarta, ang uban, kini permite mo balik-balik storya, no? Na nag-goal nga member. Pastor, nag-goal ko, pastor. Nabalaka ko, pastor. Kay gamay na lang ko kwarta. Di mo ba? Sige, atong i-pray na, day. Pila day mo kwarta? 3 million na lang. Kuyawa. Wala gani siguro ko'y piso sa akong bulsa ron. Wala gani ko nag-goal. Kana na kay 3 million sa imong bangko. Nag-goal noon ka? Baka dako po siya utang siguro. Nag-goal po siya. Pero here, dito mabala ka. Dili ta permite ta apasog kwarta. Kaya nga naman, we are after about righteousness, about godliness, aron ang atong Christian life, atong patubuon. Amen? So, unsa may excuses nato nga dili ta mo tubo sa atong Christian life? Common issue. Tao ra manggug ko. Usa ng tao, marupok, mahuyang. Kaya minsan, yun ang ginagawang rason kung panalitan na hulog na sa sala. Mao gani atong isgutan God's power ato sa atong pagtubo kay
Huyang mangyud ang mga tao. Nagyud ay problema. Bisag gani ganahan ka mohimo pero di ka kahimo. Tungod kay nga man, huyang ang atong gitawag nga flesh. Mga kinahanglan gahom sa Ginoo. Kung panalitan, meron akong problema, hindi maabot nga, ay, di na ako, backslide na ako, di na ako mohimo sa pangalagad sa Ginoo. Mas kinahanglan ni mong gahom sa Ginoo. Kaya nga naman, panalitan, ha? Ikaw ang members sa inyong balay. Ikaw lang ang gitawag nga Kristohanon. And then tungod kay ano ka permente, persecute ka sa imong mama, persecute ka sa mga igsuon, sa imong mga parente. Mag-backslide ka nga ikaw ra gani hinungdan unta nga makita nila nga, ala nagpadayon ra ba to siya? Unsa kay naa niya? No? So pag makita nila, wow, wala pa ka nag-share sa pulong sa Ginoo, nakakita na sila, lahi gyud ning tawhana. Unsa kay ginahimo niya, no? Once there was a family, labay sila sa kabalay, bisag ka ng pobre sila, pero muagi sila, malipayon kaysa nga tanan. Papa, halina na, basi malita. Ano, asa ka doon sila paingon. Pag mga hapit na alas 12, niuli na. Ang papa mga, grabe na noon, iduta to sa pagwalis, pulong sa Ginoo, no? Lipay ka silang galakaw, pauli. Ano itong silingan? Paglakaw, malipayon. Pagbalik, malipayon. Sakay na nila. Hapit na alauna, dali na kayo mo. Apil pa mo mga bata sa Young People Program. Kalili kayo, mag-practice pa mag-ladies og men. Sa choir. Kita po silingan, grabe. Ganiya buntang, nagsimba. Karon hapon, maadto na pod. Unsa kaya lang sila, no? Di jud kagwanta ang ilang silingan. Nang pangutana jud sa silingan nila, bawal agi direct. Nya asa tayo na sila paingon kada Domingo. Ay, nagsimba na sila sa baptist. Mo ba? Nya, Hindu trabaho dito ako, igor ako maglili sa ilang ano dito, kaya di mo ko kasulod. Pero mo ba, ang uban, building pa lang, gusto na mabless. Kita na noon nato dari, matulog-tulog noon ta. Ayaw nga na, ayaw mo katulog lagi sa akin, buntag pa. So nakita nila, even wala pa sila nag-share sa pulong sa Ginoo, pero nakakita sila nga, unsa ka malipayon ng isa ka Kristohanon, tungod kay sila luwas, tungod kay naa sila gitawag nga Christian growth, makita nila, wow, nindutan ng pamilyahan, no? Mangutana ko, unsay naan nila. Pero naa ka sa simbahan diri, mugot-mugutan, gihapon yung nagwali, ay malaking question mark sa atong kinabuhi. Bisan kinsa pa'y nagwali diri, basta pulong sa Ginoo gisgutan, malipayon kita. Amen? So, dili nato mahimong excuse nga, Kristo, tao ra manggug ko, huyang. No. Mga kinahanglan nato ang gahom sa atong Ginoo. So, we need to grow, dili tungod kay maayo ta nga tao. We need to grow para sa kaymayaan sa Ginoo. Kaya di ba, nangutan ang silingan nga, mali sila, nagsimbahan sila dito, mga Kristiyano naman sila, nibalik sa Ginoo ang glory. Dili kay sa tao, kay maya nga tao na siya, mula, guba. Here, tungod sa Ginoo. Ang purpose gyud is para what? Para gyud sa gitawag nga God's glory. Mga magkinabuhit ang Kristohanon, aron mahimaya atong Ginoo, dili kay para pang sip-sip sa uban. Nata sa simbahan, dili tungod baptist mangon silang pastor, baptist si Ma'am Jima, attendance pag yun i-check na mo, nga mo simba na lang yun me. Patay. Nawala ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Personal ra ba ang kaluwasan, dili biyak by company. Alang-alang nga, nalipay ko ni Ma'am Jima, apil pod mi, kay kinama sa company. Pag sure, lipayan ni mo ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili tungod sa ibang tao. Once napunta kami last Thursday nanto ko Cotabato and then kami mig Davao. And then pag-abot dito, nag-istorya may kay mag-get together lagi mi sa akong brother katong nasa US, brother na ako tas igsoon pa magulang na ako mama tiga akong igagaw, bali 5 mi kabok. Pag-abot sa sakyan, imbis nga isgutan na mo sa himuon na mo sa Davao, ang isgutan na mo mga kinabuhi sa mong igagaw isa, mga mong iyaan, mga ako naghilom-hilom na lang ko. Pero sabi ko, lain magisgutan na rin. Di yan namang giyumayo. Akong gipakang. Kadyot lang. O sa mahimo na to sa Davao de Manirang? Murag dili mayo. Maghisgot ta sa inyo. Maot man ka na maghisgot ta sa kinabuhi na rin nga na. Ang hisgutan nato dari, kaya nga naman, nag-fellowship kita kay naa mo. Dili hisgutan natong uban, dauto natong uban. Muna hisgutan na mo dito. Dili din mo. Kat ni kat. Isgutan na to, asa ta paingon. Pag ingon na sagata paingon, di na nag-smile na may smile. Ano ta? Mga tutag hulaan nyo kung saan?
Ang uban, nakadungog naman. Sabi nila, sige, hisgutan na. Ang ating itinerary for tomorrow, kay tomorrow pa man, punta daw kami ng Samal Island. Sabi ko, wow, parang sa akin yung una-una, usa kayo nasa Samal Island, no? Sabi ko silang, parang excited ka rin ba? Kay, yun ang punta namin doon, hindi yun panirang. Kaya kung dili na ako tagipagkan, dili na ako tagiputol, tama siguro mahuman, mo ay musgutan. So, tanawan na do, nga, ikaw mahimo jud kang gitawag nga, yung purpose ba? Hindi para sa ubang tao, kundi ikaw mismo para sa Ginoo. Pag-abot sa Samal Island, nakaingon po ka nga, nindot po. No? Pero kung isgutan ninyo dito, ang panirang na lang ninyo sa inyong silingan, di yun, mayo espiritu na ito, madaot yun atong espiritu. Here, naata para sa kaymayaan sa ato nga Ginoo. O kanang gitawag nga virtue, is gatanang gitawag nga moral goodness. O dari ko mo close. Moral goodness, this is just like a story. Once, merong isa ka teacher, tungod kay Boros siya, mga nakay na siya, nagsab. No? Nag-sub. Pag-sub niya, so siguro parang 1 month ang sub niya, yung ni-sub na teacher is Kristohanon. And then, yung Kristohanon na teacher na yun, I don't know kung babae ba siya o lalaki. And then, every time meron siyang story, guys, meron tang story karon na pag umanyag story, unsa may moral lesson inyong nakuha? Mga bata, ganyan na. Anong moral lesson? Anong moral lesson? Siyempre, mga bata, moral lesson. Yung iba nakasabot siguro sila, Ma'am, ang moral lesson niya, ganito niya. Very good. Karon kayo yung iba, hindi man yung makasabot sa moral lesson. Nahuman na lang ang isa ka bulan, nibalik na ilang teacher. Pagbalik ng teacher nila, nangutana dahil ng teacher, guys, kumusta man ang ating substitute teacher? Nihilo mga uban. Yung mga uban niya, Ma'am, nindot kay siya mutudlo, ma'am. Masabtan na mo. Hindi mo ba? E then, pero na ni Barog laki. Ma'am, sa tinod na layla, ma'am, wadyo ko kasabot, ma'am. Nga naman, kay every time meron siyang story, pangutanaan mi, usay moral lesson. Nga, nindot man ang makaano ka usay moral lesson. Nga, ma'am, sa tinod na layla, ma'am, wadyo ko kasabot. Mas ganahan pa ko ni mo, kay wa kay moral lesson. Yung nakasabot. Pero hindi nakasabot, murag estudyante. Kaya wa naminaw. Nasabtan ninyo yung story? Sa mga hindi pa rin, hanggang ngayon nag-process pa rin po, itanong nyo sa katabi nyo. Base nag-loading pa kayo, ang moral lesson, maminaw gyud kita. Muna ibot pasabot, dili moral lesson gyud akong bot pasabot. Ang moral lesson actually karon, is kinanglan maminaw ta, aron dili ta permiti mayaw-yawan, dili ta permiti. Unsa man ang pastor diana, unsa man sa school diya, sige yaw-yaw, dako kay mga tingog. Kay kung dili mo dakog tingog, di mo kasabot. Karon gani nag-microphone na, ganawa mo kasabot. Pero pag mag-pray ta, di ba, hilom raman ta mo pray Ginoo. Kaya nga naman, perminti man maminaw ang Ginoo. Pero usahay kita sa pulong sa Ginoo, tagahi kita papinawon sa pulong sa Ginoo. Unsay moral lesson? Maminaw gyud kita. Amen. Next Sunday, memory verse. 2 Peter chapter 1, verse number 4. Once again, 2 Peter chapter 1, verse number 4. Kanang gi-flash atong screen. Okay, mag-pray ta. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. Salamat sa imong pulong. We pray, Father God, nga ikaw magpaday bless sa among service karon sa divine service. Kinamang gi-pray sa ngalan Jesus. Amen.